Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another live episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin namin ang inyong mga katanungan about immigration matters, family law matters, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jean and of course, makakasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Good afternoon, Jean. Good afternoon po sa mga nanonood ngayon. Yes, so we're another Wednesday, another live episode, and makikita niyo na po kami ngayon sa Kabayan Hub YouTube. Doon tayo nagla-live ngayon. Right. Okay, before anything else, sige, bago tayo pumunta sa ating the usual Q&A portion, ayan, magbibigay lang tayo ng update with regards to latest IRCC news. So, ang latest news lang naman natin, as of now, nagkaroon ng recent draw again. This is the first express entry draw of the month, last May 11. So, nagkaroon ng express entry draw for PNP or Provincial Nominee Program. And the lowest score, the CRS score of the lowest ranked candidate that was invited was 798. Ayun. Okay. Ilan yung invite? At number of invitations that has been sent out or issued is 380. So, kung Medyo papapansin niyo po, konti lang yon compared sa mga CEC na maabot ng 4,000. At saka yung sa French category na Ayun, ganun din, yeah. maabot din ng mga 4,000 yon. Oo. So, itong sa PNP, 390? 380. 80. Yeah. Okay, so, baga yung na konti compared dun sa French. Sa French. 4,000 last April Canadian 29. Experience Class, yeah. Yeah. Ayun lang. So, medyo tumaas ulit ng konti yung score sa Express Entry PNP by 3 points. Yung last draw nila last April 27, 795. Hindi naman masyado nagmamatter yon kasi yung 600 nun is yung sa nomination itself. Correct. So, ibig sabihin, kung yung base points nyo is around 200, pwede na. Okay na kayo. So, 200, napakababa na nun kung tutusin. Ayun. Okay, yun lang yung bago nating update. Wala masyadong news ngayon, ano? Pero mga kaibigan natin, nasa yes. Sige lang po, mag-send po kayo ng questions nyo. Pero marami tayong baon ngayon. Actually, may mga nag-email sa atin that they would like us to address their questions. Alright, so medyo bago sa atin yon. So yan, pwede rin may kayo mga nag-i-email na mag-email po sa amin kung gusto nyo i-discuss natin yung situation nyo. Of course, with the consent of the With client. consent at saka syempre may confidentiality na tago natin yung pangalan nila. Pero yan, Okay. pwede rin kayo mag-email sa amin. Okay, sige, simulan natin yung question na na-receive natin. Nasa yung mga kaibigan natin. I-ready nyo na yung mga tanong nyo para at least pagkatapos natin dito. Bago sila sa ating bagong Kasi po hindi pa kami makapag-live sa Facebook dahil we still need the number of people to subscribe para makapag-live tayo ulit sa Facebook for under Kabayan Hub ng Filipino TV. Okay? Saka yung mga bagong siguro nag-view sa atin, baka hindi pa sanay. Ayan, pwede po kayo mag-send ng questions. Good afternoon pala kay Anjo. Hi Anjo, good afternoon. Ayan, nag-hi si Anjo. Okay, sige, simulan muna natin habang iniintay natin yung mga questions ng ating mga kababayan. Sige po, feel free to send in your questions. Same lang din. Like in Facebook, sa YouTube, magko-comment lang po kayo sa comment section, okay? So before, as we're waiting for your questions, simulan natin kay Miss JG. Ayan, ang initials niya, si JG. So sabi niya, I received my PR on February 13, 2026. Recently lang, under the RCIP sa Sault Ste. Paano nga ba to? Sault Ste. Marie. Ayun. Tapos yung boyfriend niya is currently also in Canada under LMIA-based close work permit. Yun. So sa Ontario din nag-work. And then they met online on September 25, 2025 last year. And they became official March 1st of this year. So recently lang. And they got engaged April this year. So congratulations at nag-engage sila. Congratulations, yeah. Ayan. We're planning to get married June 2027 next year. And I intend to move to Kitchener by May next year pa naman. So, ang mga tanong niya, mag-expire daw yung work permit ng fiancé niya in October of next year. So, she has 3 questions. So, yung una niyang tanong, will relocating from Sault Ste. Marie to the place of his fiancé here in Ontario
it affect her eligibility for Canadian citizenship given that the PR was obtained through RCIP? Yung una niyang tanong. Okay. And the second question, once they get married, pwede na ba daw niyang sponsor yung husband niya for PR as a spouse? And the last question, while the spousal sponsorship application is pending, pwede ba daw yung husband niya mag-apply ng spousal open work permit? Okay, salamat dun sa tanong. Pwede salamat, nating JG. sagutin ng mahaba kasi wala pa namang tanong sa online. Ano? Anyway, so marami tayong mapupulot na dito, lesson. Unang tanong, pwede bang umalis nga doon sa town na yon or city Na nagbigay sa kanya ng gawa PR. ng nirecommend siya nung town na yon or nung community na yon. Tapos ngayon aalis siya. Diba? After a year. Kasi after a year lang. ngayon lang siya naging PR nung Feb. Sagot natin dyan, hindi. Malamang hindi. Kasi yung pag-alis mo, hindi naman talaga plinano yun. Noong naging PR ka, nung ni-recommend ka. Kumbaga nagbago lang kasi yung situation mo as you said. This year lang naman, actually right after na naging PR siya, na naging sila talaga, official. And then, nag-engage sila April. So, after din nga nung naging PR siya. So, kumbaga, normal yun eh. And hindi magiging problem kasi supposedly as PR, you have freedom of mobility. Na pwede kang pumunta kahit saan sa buong Canada para manirahan, magtrabaho. Yun yung isa sa privileges mo or even rights mo na nga yun eh. Bilang isang permanent resident, yung mobility na yun. So, hindi ka pwedeng questionin kung yun nga gusto mong umalis. Especially since may material change doon sa sitwasyon mo dahil nga, ikakasal na siya. In some cases lang din, yun nga, kaya nga din si mga communities, may ingat sila sa mga nire-recommend nila. Na to a point na gusto nilang makasiguro na hindi sila iwanan, di ba? Although walang garantiya, walang kontrata yon, walang kumbaga It's rule not cast in stone, hindi siya cast in stone na kailangan talaga doon ka tumira for 1 year or 2 years or whatever. Yun lang ang expectation sa'yo ni community. Kaya nga, maingat sila. And from what I know, usually, yung mga yung nire-recommend nga nila, yung doon na nakatira. Yung doon na nag-aral, doon na nagtrabaho, etc. etc. Kumbaga, matagal na nakatira doon. Para at least mas kampante si community na once nire-recommend nila for PR at naging PR nga, hindi na alis kasi alam nila, taga doon naman talaga siya eh. Which is, yun din ang ina-advise ko lagi sa mga nagtatanong nga, paano ba maging PR, ano ba strategy. So yung mga RCIP, syempre consider nyo yun. Pero just understand na masyado silang mapili nga. They want to have a certain level of confidence na hindi sila iiwanan nung aplikante na yun once na naging PR na siya. But yun yung sagot natin sa unang tanong. So yung Pwede naman. Pwede. Pwede siya mag-apply ng citizenship. Karapatan niya yon bilang isang permanent resident na lumipat anywhere in Canada. Except Quebec lang. Yun lang yung medyo may separate rule kasi doon. Pero otherwise, buong Canada pwede kang lumipat, manirahan at magtrabaho. May dalawa pang tanong. Yan, medyo naipon na yun. Nakikita ko may mga tanong na pero okay lang. So yung eligibility niya for Canadian citizenship, okay yun? It will not get affected? Walang problema doon. Wag kayong mabahala. You're good. Second question niya, ma-sponsoran niya ba yung husband niya for PR once they get married? Yes. Pero kailangan nyo syempre yung documentary evidence nyo. Yung marriage certificate. So, ayun, medyo matagal-tagal din bago yung lumabas. From our experience, mga 2 months siguro, more or less, ganyan. So, hindi lang yung marriage license from hindi yung marriage license, from the officiant. Kasi minsan, sabi, ito na yun. Hindi marriage license. Yung certificate din yun. Or kaso hindi siya registered pa sa civil registry. Siyempre may process yan. Pipirma yung officiant. Kumbaga, official naman na kayo na married. Pero hindi pa siya naka-record sa public record. Dapat maging public record yun. So, sa Ontario. Isa-submit pa yun ng officiant dun sa registry nga. At syempre, i-enter ng government official yung record na yan. So, magiging official siya at some point. Yun yung kailangan nyo para i-submit dun sa application nyo for sponsorship. So, kailangan nyo yung document na yun bago kayo mag-file, syempre. Kailangan nyo ng proof. Okay. So, yes, pero depende kung hawak mo na ba yung
Mga kompletong yung documents mo, which includes yung marriage certificate mo. And, okay, last question niya. Kahit ba daw pending pa yung spousal, wala, in process pa yung spousal sponsorship, pwede na, eligible na ba daw yung husband niya to apply for an open work permit? Yes, kung meron ng AOR, acknowledgement of receipt. Yeah. Pag may status naman yung applicant, yung inisponsoran, kung may status naman siya, valid status dito sa Canada, AOR lang po yung kailangan para siya ay makapag-apply ng spousal open work permit. Pag wala siyang status, ang kailangan niya yung eligibility, which is a little bit further down the road. Kumbaga medyo matagal-tagal pa yon. Pero yung AOR, yun yung una mong matatanggap actually. So medyo mabilis-bilis yun. In some case nga, noong unang panahon, mga few days lang, minsan lumalabas na yan Kasi mabilis lang yung pag natanggap kasi nila, pwede na nilang ilabas na yung AOR. Pero ngayon, medyo matagal nga. Yeah. Maabot na mga even a few Months. weeks or months nga in some cases. Months So, yun, months na. months sa ngayon. Yeah. So, ayun po. But anyway, AOR lang ang kailangan para makapag-apply ng spousal open work permit. Ayun, okay. Maraming salamat, JG, for that question. At sana nasagot namin ang iyong mga katanungan at nanonood ka ngayon. Okay, ayan, nandyan na tayo sa Ayan, mga ating mga list of questions. Nabuhayan na tayo. Oo, maraming salamat for sending in your questions. Sige, mag-start na tayo kay Cecil D5V. Oops. Ayan. Sir, good morning from Vancouver. Good morning po dyan sa inyo sa Vancouver. Yes, good morning, Cecil. HCWIP, March 31, 2025. Alright. Applicant. Kapost lang ng new LMIA last April 29 kahit nagbayad na employer ko sa consultant last January. Yung advertisement. Alright. Okay. Meron siyang another information. My close work permit will expire this July kasabay ng dependent child ko, grade 11. Pag di po umabot ang new LMIA ko sa July, what is the best strategy to do? I don't wanna lose my status. Okay, salamat Cecil. Sa pagkakaalam ko sa ngayon yung policy dyan, pwede ka mag-apply ng work permit even if nakapending pa yung LMIA for as long as nasabit na siya. Kung malapit na nga po mag-expire yung work permit nyo sa July. So, pwede naman po kayo mag-submit ng work permit application and that would give you yung maintained status na tinatawag natin. Some people call it implied status pero nagbago lang ng terminology, maintained status. Yeah. It's the same thing. May status kayo habang nakapending po yung application nyo for new work permit. So, I think you're good. And yung sa dependent nyo po, so study permit naman sa kanya, no? Yeah. Extension lang din. Okay lang din yun. Pwede naman siyang mag-apply din ng extension niya for the study permit. Ayun. Okay, Cecil. Maraming salamat for that question. Okay, we move on to the question of Daneline Carvajal. 4404. Hi, Ma'am Jean and Attorney Jake. Na-approve na po ang work permit. Then sa portal, may nakalagay na ETA, ang expiration po is 2028. Ano pong ibig sabihin ng ETA po? Paano siya magagamit? Salamat po, God Salamat din sa tanong, Daneline. So yung ETA, Electronic Travel Authorization. So yan yung ginagamit ngayon kung mag-a-apply ka. Ito nga, hindi mo na in-apply, binigay na lang sa'yo. Pero yung iba, na nasa labas ng Canada, pwede sila mag-apply niyan if na-meet nila yung certain requirements. Like kung na-issuehan sila ng visa before, like 5 years ba? Within the last 5 years. I'm not sure kung ilang years yung eligibility nun. But anyway, kung na-issuehan ka ng visa before at wala ka namang mga violation nga, pwede ka mag-apply ng ETA. Mas mabilis yun. Usually within the day, lalabas na yung approval nun. At $7 lang siya, murang-mura lang. But in your case, binigay na sa inyo, even without applying for it. Kasi binigay, may work permit na rin kayo as you said. So, kumbaga pre-approved na kayo, parang credit card, pre-approved. So, yun, magagamit nyo yan yung ETA kasi alam din nila baka gusto nyo lumabas, mamasyal, or magbakasyon. Hindi nyo na kailangan mag-apply ng ETA. Binigay na sa inyo, valid until 2028. So, for efficiency purposes lang kasi, para hindi na kayo mag-apply. Okay, Daneline, maraming salamat for that question. Okay, we move on to Marites Ham, 9329. Hi po, attorney, good morning. Ask ko lang po, yung husband ko po, approve
yung bridging work permit, May 8, 2026 for 2 years until May 2028. Question po, pwede po bang allow po yung asawa kong umuwi sa Pinas? Ayun, medyo related doon sa kanila. And then, may another information siya. Please advise po anong gagawin namin. Kasi may application pong asawa ko inadmissible po dito sa Canada at in process po yung PR namin. Pwede po ba siyang umuwi? May work permit at ETA po ang asawa ko, 2 years. Ano pong gagawin? Uuwi Parang po ganyan ba yan. or stay muna dito sa Canada while waiting sa PR? So nakasala ngayon yung Okay, so nakasalang yung PR application. May inadmissible ba? Inadmissible. Meron daw, yung application ng asawa niya, inadmissible daw dito sa Canada. So merong PFL siguro, Procedural Fairness Letter, ganun po ba? At anyway, sagutin natin yung tanong na kung pwedeng umuwi. May spousal open work permit. Mukhang pwede naman kasi may spousal open work permit naman, valid until 2028 pa, so matagal pa yon. But what he needs is yung ETA na binanggit kanina nung isang Si Danilyn. Yun yung kailangan niya. So kung wala pa siya noon, pwede naman siya mag-apply dito sa Canada or kahit sa labas, sa Pilipinas. Yun nga po, mabilis lang yung processing noon. One day lang usually, within the same day. At saka $7 lang. Expedited yun. Unlike yung mag-apply ka ng visa. Ang kailangan mo kasi makapasok is travel document or usually visa. Okay, yung visa, medyo matagal ang processing noon. It can take weeks or in some cases months. Pero yung ETA nga, yun yung parang fast track. Kasi parang, again, pre-approved ka eh. Yeah. So, yun lang naman ibig sabihin nun. So, yun po yung kailangan niya para makabalik. So, to answer your question po, pwede siyang umuwi and then pagbalik niya, kailangan niya lang is ETA. So, yun na-applyan niya lang yun. Yun sa PR naman, that's a separate thing din kasi. We make a distinction kasi kung temporary residence or permanent residence yung application. Yung pagbalik kasi, ang ina-apply niya, kumbaga, temporary residence. So, kaya medyo hindi siya masyadong related dun sa PR. So, yung PR is permanent residency ang ina-apply. So, ayun lang po. So, kung ang concern nyo lang is kung makakauwi, mukha namang or makakabalik dito sa Canada, mukha namang makakabalik siya. Applyan niya lang po again ng ETA. Ayun. Okay, Marites, maraming salamat for that question. Ayan, meron daw follow-up question si Cecil. Follow-up question po, will it take 60 days po pagka-post sa job bank, then after that, i-apply na yung LMIA? What I need po para makapag-apply ng new work permit? Kailangan po bang tapusin ang posting sa job bank muna? So, yung last question, yes. Kailangan tapusin yun. Kailangan meron mismo. Ang posting ngayon, alam ko 8 weeks. Yes. Dati 4 weeks For lang. caregiver. Caregiver lang ba yan? Okay. So, yung posting is usually 4 weeks yan eh. Pero caregiver ata siya, so minimum. 8 weeks. And then, in-extend nga ngayon ng 8 weeks. Minimum. So, yun lang po. And then, after kasi nung posting na yon, tsaka lang pwede mag-apply. Kumbaga, and syempre, kailangan, may mga other requirements na kailangan ayusin. And, pag nag-apply, syempre, ipaprocess pa yun ng officer. Depende kay officer kung gaano niya kabilis matatapos yun. And, so yun po. Yun sa tanong nyo naman na kung anong kailangan yun dun sa work permit application, yung LMIA mismo. And kung wala pa, yung proof na nakapending pa siya, na nasubmit siya. Yun lang po sa ngayon. At saka yun nga, masasubmit nyo lang yung work permit application kung hindi pa tapos yung LMIA, kung within 2 weeks kayo nung mag-expire na yung yung lumang work permit nyo. So may mga certain requirements nga po yan. Yun. Sabi niya kasi parang ang tight daw ng timeline. April 29 to June 30 posting ng LMIA, then July 2 expired na daw yung work permit niya. Yeah. Sorry, confusing. Okay po. So, yun lang ang kailangan nga is may proof at least na nasubmit na siya. Pero tama kayo, medyo tight Medyo nga. tight nga po. Kasi, again, may minimum tayo na kailangan sundin. Posting pa lang yun. And unfortunately, hindi mo naman masasubmit yun like the following day unless na kung sino nagpe-prepare nun is ready na siya, which is bihira yun. Unfortunately, 8 weeks na ngayon. Dati kasi 4 weeks.
Kaya Ayan 60 po. days. Yeah. Okay, Cecil, maraming salamat for that question. Nasa na po ang inyong pang mga question? Sige po, isend nyo lang po. We still have a lot of time. At habang iniintay namin yung mga questions nyo, babalikan natin ang ating mga baon na question. Okay, sige. Para lang tuloy-tuloy ang ating discussion. Sige. We have another question from J.O. Ayan. Naka-tourist visa po ako ngayon inside Canada. Gusto ko pong mag-shift ng as a student. Paano po ba ang gagawin? Visitor siya. Visitor, mag-shift. Gusto niya Apply mag-apply. lang, pero kailangan mo lumabas. Yun ang gusto ni Canada sa ngayon. Mag-exit ka muna at doon ka maghintay sa labas. Pag na-approve yung study permit mo, balik ka na lang ulit. So yun ang patakaran ngayon. Dati kasi pwede naman dito sa loob. Pero as you know, medyo naghigpit na si Sila. Canada over the past few years. Nagpabukas talaga sila. Habang story yan, hindi na natin ulitin. Pero just ano na lang, be mindful na talagang nagre-reduce si Canada ng temporary residence sa ngayon. So ang existing policy is mag-exit ka muna. Doon ka mag-apply sa labas. Doon ka maghintay habang pinaprocess yung study permit application mo. But yes, you can always change your status from visitor to student. Okay, maraming salamat J.O. for that question. Balikan natin yung mga questions natin sa YouTube. From Lorenza Ramirez, 3597. Hello po, na-denied po ang Lamia ng common wife ng anak ko. Common law wife. Common law Yeah. wife ng anak niya. Okay. Okay. Last April, na-approve Lamia ng anak ko. Pwede po ba yon? Yung common law wife niya, nag-apply ng open work permit. Thank you po. Okay. So yung common law spouse, Ng anak. pwede siya mag-apply ng open work permit, di ba? Yes. Kung yung May work, rules. kung yung work nung spouse ay na-meet yung requirements which Yes. is sa ngayon either tier 0 or 1 or tier 2 or 3, pero yung kung tier 2 or 3 may listahan yon. Yes. Kung nandun sa listahan yung job noong anak nyo, eh pwede. Tsaka dapat may at least 16 months pa na validity yung work permit. So kumbaga may certain requirements. Ang pinaka-basic is dapat kung tier 2 or 3 nasa listahan yung job nung anak nyo, yung spouse kumbaga. Para maging eligible yung wife ng open work permit. Pag tier 0 or 1 naman, wala nang listahan yun. Basta 0 or 1, okay yun. Yeah. Pwede siya sa spousal open work permit. Ayun. So yun po, depende sa kung ano yung trabaho nung anak nyo. Oo. Okay, maraming salamat Lorenza for that question. We move on to Kolot, XT2ML. Pwede po ba mag-apply ng vulnerable work permit during 90-day restoration? Hindi. Kasi yung vulnerable work permit, ang isa sa requirements po niyan, mayroon kayong valid pa na work permit. Ibig sabihin may status kayo. So if what you're saying during the 90-day restoration, ibig sabihin nun wala nang status. I mean, not you, parang di naman tungkol sa kanya. Pero anyway, ang implication kasi kung nasa restoration period is wala nang status, di ba? Ang requirement ng vulnerable work permit is may status, may work permit pa. Valid pa yung work permit niya. Oo. May follow-up question siya actually, si Kolot. Ika-4 buwan na ngayon, wala pa ring sagot sa vulnerable work permit namin. Legal pa rin ba po ang status namin? Kung nasa restoration, hindi. Kasi it doesn't give you any implied or maintained status. So, wala pa ring status. So, kumbaga po, out of status pa rin. Ayun. Lorenza, maraming salamat. Si Kolot. Maraming salamat for that question. Okay. We move on to Marites Ham. Ayan, si Marites Ham ulit, 9329. Additional question po. Kahit may application siya
na inadmissible dito sa Canada, hindi po ba mahihirapan yung asawa kong bumalik dito sa Canada kahit may ETA po siya? Thank you. Yan yung may I need to work know more about that yung inadmissibility yeah. na yan. Anong inadmissibility ba ito, Marites? Inadmissibility, kasi ang sabi niyo po kanina, inadmissibility sa PR, which is something else. So yun nga, kung magka-problem man yung PR, kasi inadmissible siya or what, it doesn't mean na hindi siya pwedeng mag-apply as a temporary resident kasi as I mentioned, magkaiba yung temporary tsaka sa permanent. So kung may problem man yung permanent residency application because of inadmissibility, that doesn't necessarily mean na hindi siya pwedeng bumalik sa Canada as a temporary resident. As you mentioned then, may work permit naman siya. So ibig sabihin, approved na yung temporary residency niya hanggang 2028 eh. So ibig sabihin nga din, makakabalik siya through ETA or any other visa, any other travel document. Yeah. Pwede siyang bumalik sa Canada. Although, ito na lang konting caveat kasi doesn't mean din nga na may ETA tayo or travel document or visa or whatever is 100% papapasukin tayo ng Canada. Hindi ganun. Kasi as you know, yun nga sa immigration, di ba, sa airport or kahit anong port of entry, may immigration doon. They always have the opportunity to question legitimate ba yung purpose nyo dito sa Canada, etc. Kung meron silang mga doubts, pwede nilang hindi papasukin. Kung sino man yun. I'm not necessarily saying yung sa husband nyo, but anyone who comes into Canada, pwedeng questionin. Kumbaga, kaya nga tayo, di ba, minsan sa airport, parang kinakabahan tayo, nakapila tayo, tapos immigration. Ano kayong tatanong sa atin? Kasi may sila opportunity na i-question tayo. And they always have the say whether or not they would let you papasukin enter tayo. or not. Hindi enough na kumpleto yung dokumento natin. Hindi enough yun. Yeah. So anyway, ang gusto lang naman nga ni officer malaman is legitimate ba yung purpose mo? Is everything good? Hindi ka ba gumagawa ng mga hindi magandang bagay or meron ka bang may sinabi ka bang hindi totoo doon sa application mo or whatever? Ang isang example niyan is sabi mo bibisita ka lang. I'm just making this up, visitor ka lang. Tapos yung pala, yun nga, may mga dala kang resume and all. Eh, magtataka sa'yo yung officer, but sabi mo, bisita ka lang, tapos may dala kang mga resume and all. So, mukhang magtatrabaho kaya dito or mag-apply. Pwede kang hindi papasukin. Even if may visitor visa ka or whatever, pwede kang i-reject. Ayun lang po yung sinasabi natin. So, hindi 100%, but in your case, at least yun sa nagtanong sa atin kay Marites, wala namang ganong issue. No? So, mukhang makakapasok naman siya through ETA alone kasi nga, may work permit naman na po. Okay, Marites, maraming salamat for that question. Okay, meron daw tayong na-receive dahil nabasa na natin mga questions. Keep them coming, mga guys. Meron tayong na-receive na question from TikTok. Sinend lang sa atin ang ating kasama sa office. Ayan, nasa Pilipinas po ako. Ang ex-wife ko nasa Canada, matagal na. Okay. Pwede po bang mag-file ng divorce? Ulit nga. Parang biglang Medyo napunta sa magulo, divorce kasi teka, wait alam lang. ko immigration tapos biglang napunta sa divorce. Family Anyway. law matter pala yung question niya. Wait. Sabi niya, nasa Pilipinas daw siya. Okay. At yung ex-wife niya, matagal na sa Canada. Ex-wife, sa Canada. Pwede ba daw siya mag-file ng divorce? Ang mag-file ng divorce Yung is nasa nasa Pilipinas. So- Sige, so, wait. okay. Hanging question natin yan dahil kailangan pala nating mag-quick break. Pagbabalik namin ay sasagutin natin ang tanong ni TikToker. Bibitinin po muna namin Okay. kayo. Maraming salamat.
Filipino TV was built for one reason: to put Filipinos in Canada in the spotlight. Every Filipino in Canada has a story. We made it visible. Filipino TV remains the leading creator of original Filipino programming for TV and digital outside the Philippines. Created by Filipino-Canadian creatives for the community they belong to. We opened our doors to those who were curious enough to try. People with day jobs who dared to create after hours. Cooking shows, talk shows, music, public service, sports, wellness. Different formats, one shared courage. Since 2016, we stayed true to one thing: spotlighting Filipinos in Canada. Their hustle, their struggles, their wins. As the world went digital, we moved with our community. We didn't just post, we partnered. We shot, edited, mentored, and built alongside Filipino creators. Filipino TV remains a sandbox for Filipino-Canadian creatives. From cable to socials, we create because your story matters. Okay, maraming salamat. Ayan, nagbalik na tayo. So, balikan natin si TikToker. Sabi niya, nasa Pilipinas siya. Yung ex-wife niya, nasa Canada matagal na. Pwede ba daw siya mag-file ng divorce? Hindi, kasi nasa Pilipinas siya. Ang filing kasi nun dito. At saka, dito sa Canada. At saka, ang requirement nun, at least 1 year of residency dito sa Canada. So, kung nasa Pilipinas siya, hindi siya resident ng Canada, hindi niya na-meet yung requirement. Correct. Just to clarify lang din, hindi naman kailangan PR ka or citizen ng Canada. But you have to be here. You have to be a resident of Canada. So even if visitor ka lang, pwede ka mag-file ng divorce basta andito ka. So yun lang. So in that particular case, nasa Pilipinas nga siya. So hindi niya na-meet nga yung requirement. Ayun. Okay, maraming salamat TikToker for that question. Ayan, sige, may na-receive pa tayong ibang questions. Merong follow-up question si Kulot. Sabi niya, bakit daw ni-recommend ng consultant namin na mag-apply ng Vulnerable Open Work Permit, hindi pala pwede. Nagtanong kami sa ChatGPT, pwede daw. Ayun. Okay. Hindi ko masagot kasi hindi ko kilala yung consultant. But anyway, so yun, maraming consultant na nagkakamali din or I don't know kung alam niya talaga yung ginagawa niya, hindi natin, I can't say anything about that. Doon sa ChatGPT na lang siguro, I have to comment on that kasi hindi rin perfecto si ChatGPT. Although pag nagsalita siya, parang kala niya, alam niya rin yung sinasabi niya. No? So hindi perfecto si ChatGPT, nagkakamali din yan si ChatGPT. So hindi natin pwedeng paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Hindi tayo pwedeng umasa na tama o totoo lagi yung sinasabi niya. So, kumbaga, maging cautious din tayo. In most cases, yes, totoo. Siguro 90% or even more. Pero hindi mo alam kung kailan na siya nagsisinungaling. So, yun yung problem doon. Wala kang idea din kung nagsisinungaling na siya. So, yun lang, huwag tayo masyadong maniwala sa sinasabi ni ChatGPT. Okay. Pati na rin sa consultant. Okay, Kulot, maraming salamat for that question. Okay, ayan, meron ng follow-up information si Marites Ham, 9329. Ayan, may case po asawa ko sa Pinas, pero 5 years ago pa. Permanent. Okay. Na-dismiss po siya, na-dismiss na po siya, kaya pina-apply ko siya ng inadmissible. Naka-receive na po kami ng PFL and nag-reply
nag-reply na rin kami. Waiting na lang po kaming ma-approve. Okay. Gusto ng asawa ko pong umuwi. Safe po bang umuwi? Or baka kasi hindi siya pabalikin ng Canada. Kahit may ETA po siya, pasensya na po. Gusto ko lang maliwanagan. Okay Thank po. you. No problem. Naintindihan ko po kayo. Pero yan, i-reiterate din po natin na hindi siya, well, at least that's my opinion, hindi siya magiging problem. Kasi yung, ayan, nakita na natin kung ano yung reason or nung inadmissibility na yon. I don't think it will be a concern doon sa pagbalik niya dito as temporary resident. Again, pre-approved na nga siya. May work permit na siya eh. So, temporary residency yun eh. So, approved na siya for that. And yung ETA, that's another approval to enter. Yeah. So, yun yung kailangan natin i-distinguish. Yung work permit, it allows you to work inside Canada. But to enter, you need something else. You need a visa, work visa, visitor visa, or ETA. So, yun po yung kailangan para makapasok. And ang purpose niya nga is to work. May authorization siya to work. Inalaw na siya. Meron na siyang approval for that. So, again, confirm ko lang din na I don't think na magiging problem yun pagbalik. Ayun. Okay, Marites, maraming salamat for that follow-up information. Sana naliwanagan ka namin. Nasa na ang inyong mga tanong, mga Alright. Robert? So, Send lang kayo ng po, questions nyo. Meron pa tayong more or less 20 minutes. So, you can please feel free to send in your questions. And while we wait for your questions, we will go back to our list of baon. Ayan. Okay. Meron tayong na-receive na in-house question from Cecil M. Okay lang ba mag-apply daw ng visitor visa kahit may ETA na? Para lang may option to enter Canada through land from the US. Correct. So yun yung tama. Yun yung purpose nun. Kasi tama yan, at least nilinaw natin ETA, lang yun. If you're traveling by air. Yes. So kung if you're traveling by land, hindi yun pwede. So ang kailangan mo ng visa. So yeah, tama. Exactly that. Kung manggagaling ka sa US at if you want to travel by land, visa po yung kailangan nyo. So yun yung paghandaan nyo. So you can have both visa and ETA. Ayun. Maraming salamat for that question, Cecil. Okay. Merong follow-up information si Lorenza Ramirez, 3597. Follow-up po, attorney, nasa tier 4-5 pala yung anak ko. Ayun. Okay. Last 2024 po, common law wife niya nag-apply ng open work permit. Na nasa tier 5 po, na-approve. Na-approve daw. Alright, salamat po sa additional info na yan. But based on that po, hindi siya qualified or at least yung spouse. Hindi siya qualified for open work permit. Kasi nga po, nagbago eh. Yeah. Ano lang dapat, 1, 0, 1, 2 or 3. Yun lang po. Pag 0 or 1, okay lang. Hindi kailangan na listahan yon. Pag 2 or 3, may listahan yon. Pag 4 and 5, definitely not. Kumbaga, hindi pwedeng mag-apply ng open work permit yung spouse. Ayun. Saka last 2024, wala pa yata yung rules na kailangan tier 0. Noon, wala pa mga ganon. For as long as may trabaho yung spouse, pwede rin magtrabaho yung other spouse. But as you know, nagkaroon ng problem sa immigration in the sense na maraming Canadian ang walang work, magmataas yung unemployment, so nagreklamo sila. Ang naituro nila, tama man o mali, yung madami na daw kasing foreigner. So sabi nila, yung mga Canadian nga walang trabaho, but ang dami yung pinapasok. Anyway, nakapasok naman, andito na sila noon eh. So hindi naman yun yung bagong dating, but naging malaking issue yon, political issue. So ang naging resulta, nagbawas ng mga foreign nationals. At isa ito sa mga policies na in-implement para mabawasan nga yung dami ng foreign national. So yun lang naman yan. Okay, maraming salamat Lorenza for that follow-up information. Okay, we move on to the question of Lily the Great, YLT. Hello, attorney and Sis Evangeline. Kilala niya ako, Sis Evangeline. Yung friend ko po may peace order sa Canada. Pwede po ba siyang umuwi sa Pinas? Ano yung peace order? Peace order? Sorry, hindi ko alam yan. Ano yung peace order? Or peace band. Baka peace band.
peace band siguro, ano? I think peace bond. So, assuming peace band yung gusto mong sabihin, Oo. pwede naman. Yung pag-uwi itself, of course, walang problem yon. Pagbalik, again, yung nabanggit na natin kanina, mga visa or ETA, yung kailangan, yung peace band, i-ano mo lang yun, i-comply Oo mo daw, lang yan. peace band, I-comply mo lang yung peace band. Usually, nakalagay doon sa peace band, be of good behavior, mga ganun, for mga 1 year, ganyan. Huwag magdala ng mga weapons, ganun. Huwag mag-commit ng crime. So, mako-comply mo naman yun kahit umuwi ka, di ba? So, pero double check mo na din. Tingnan mo mabuti kung ano yung mga conditions dun sa peace band na yun. And wala ka bang mababiolate doon sa pag-uwi mo? So, kung wala, di okay lang. But again, from what I know about peace band, walang problema sa pag-uwi. Double check nyo na lang din. Ayun. Okay. Maraming salamat for that question, Lily the Great. Okay, we move on. Ayan, nagpapasalamat lang si Marites. Maraming Salamat po sa tanong. salamat. Okay, maraming po salamat sa mga questions na sinenyo. Thank you daw, sabi ni Lilis. Sir Jake and Sis Salamat din Jean. Ayan, maraming salamat, Lily. Ayan, meron pa tayong 16 minutes. Yes. Please feel free to send in your questions. Sige, habang naghihintay tayo ng questions, babalikan natin ang ating baon of questions. Okay, we move on to the question of Selena. Uy, singer si Selena. Ayan, my PGWP is expiring next year. What should I do? I'm now 505 sa CEC profile. Oh, Konti na lang. medyo mataas, yeah. Yun na yun? Ayun na yun. Ang konti ng sanong niya. So, ang ano ko dyan, ang sasuggest ko dyan, tingnan mo kung ano pa yung pwede mong i-improve. Kung saan ka pa pwede magkaroon ng points. Yes. Halimbawa, English, na maximize mo na ba yung points mo doon. Ang aim mo sana, kung sa self-pip, mga 10 sana, at least 10 pataas. Alam natin na maximum nun is 12. Pero kahit 10. So kung nasa bandang 8 ka or 9, pwede mo pa siyang itaas. Kasi konti na lang yung kailangan niya, around 10 points na lang di ba? Ayun. Within striking distance na siya dun sa invitation. So, yun nga, hanap ka kung ano yung pwede mong pataasin, kung sa languages ba, or yung mismo ano na lang, experience, Canadian experience. So, habang dumadami yung Canadian experience natin, tataas yung points. So, basically, maghintay ka lang. Depende rin sa edad niya. Kasi kung nandun na siya sa dulo ng nung maximum points sa age for every year, for every birthday, nababawasan yon. So, merong trade-off, kumbaga, dun sa, let's say, experience at saka dun sa age, medyo naglalaban yon. Pero, mas malaki pa rin usually yung idadagdag. So, ayun po, evaluate nyo yung profile nyo at tingnan nyo kung alin yung pwede nyo pang pataasin doon. Ayun. Yun lang. Okay, Selena, maraming salamat for that question. Ayan, nasa na mga question? Nagpapasalamat si Danilyn Carvajal. Thank you Salamat daw din sa po, pagsagot. Danilyn. Ayan, okay. Sige, iniintay pa natin ang inyong mga katanungan. Babalik tayo sa ating baon. Okay, we have another question from Julie. Can I apply for a visitor visa even if I have an ongoing Outland spousal sponsorship application? This is just for a vacation. Quick answer, Pwede. Pwede naman. So, hindi naman conflict yun. May PR application siya, Outland, tapos ngayon mag-a-apply siya ng visitor. So, temporary residence naman. May konting conflict lang pala. So, let me qualify yung sagot natin. So, hindi siya, pwede pa rin siya. So, hindi magbabago yung part na yun. Pwede ka pa rin mag-apply. Pero you have to be mindful kasi na parang you're giving mixed signals Kasi on one end, you're saying gusto mo magstay sa Canada permanently, kaya ka may permanent resident application. And then, on the other hand, sinasabi mo na temporary lang yung intention mo na mag-stay kasi nga mag-apply ka ng visitor, which is temporary by nature. So, ang resulta nun, may tendency na ma-refuse yung visit visa application kasi nga, ang iniisip ni officer, baka hindi ka na umalis. Kasi may permanent residency application ka nga, kung may intent ka to stay permanently.
kailangan mo na lang i-overcome yon. Yeah. So, dun sa application mo, i-overcome mo yung iniisip. Bakit we have to assume na yun yung iniisip ni officer na hindi ka na uuwi, hindi ka na alis ng Canada. You have to assume that and overcome that by your explanations at saka yung mga evidence na gusto mong isubmit na baga nga, you will just be here for a short vacation, meron ka lang gustong gawin, pero ang totoo niyan, uuwi ka din lang naman sa Pilipinas at doon ka ulit maghihintay for your outland sponsorship application. So, yun lang. So, yun yung importanteng part doon na kailangan ma-convince mo si officer na ganun nga na hindi ka mag-overstay dito sa Canada. So, yung sagot natin, medyo qualified. Yes, pwede ka mag-apply. But be mindful na iisipin ni officer sa umpisa, diba, na mag-overstay ka. Kasi sabi mo nga, gusto mo mag-stay dito permanent. So, i-overcome mo yun. So, it's upon you, the applicant, to convince the officer na hindi ka nga mag-overstay dito. Ayun. Sabi nga nila, the onus is on you. Favorite ka ni officer. Correct. Yun talaga yun. That's how it works sa legal field. Kumbaga, the onus is upon the applicant. Baka bagong salita yun sa ibang nakikinig sa amin. Parati lang natin nababasa yan sa letter. Ibig sabihin yung burden of proof nasa applicante. Si officer, kumbaga pwede siyang maupo lang at walang ginagawa. Yung trabaho, nasa iyo, na kumbinsihin siya na, again, na hindi ka mag-overstay. Ayun. Okay, maraming salamat Julie for that in-house question. Ayan, meron tayong na-receive ng bagong question from Hannah. Si Hannah Vera Dequina. Wow, hi Hannah. Hello Ma'am Jean and Sir Jake. Ask ko lang po, pwede po ba ako mag-apply ng visitor visa for my mother here in Canada? PGWP holder po ako. Ayan. Naman, bakit hindi? Oo. So pwedeng-pwede. Pag visitor visa, ang gusto lang, yan, nabanggit na din natin kanina, ang gusto nating gawin is i-convince si officer na talagang visit lang yung intention niya at hindi siya mag-overstay. The thing is, pag ang applicant is galing sa Philippines, ang default again thinking, which is fair, ito hindi na to uwi. Magtatrabaho na to dito or something. Kasi, yun yung totoo yun eh. May statistics dyan na maraming applicants from the Philippines after nilang mabigyan ng visit visa, nag-overstay na nga dito. So, because of that statistics, ayun na, yun yung default na thinking ni officer. And then you have to overcome that. Kaya din, as you can see, may mga countries nga din na hindi na nga kailangan ng visa, di ba? Yeah. Let's say, I think Singapore, mga ganon. Mayaman kasi doon eh. O, Korea, yan. Totoo yan. Punta sila dito sa Canada, hindi na nila kailangan mag-apply ng visa. Kasi wala na, bihira naman sa kanila yung nag-overstay kasi okay naman, mas gusto nga nila doon sa kanila eh. Sa Korea or sa Japan or sa Singapore. Talagang pupunta lang sila dito just to, to visit. Pero sa Philippines medyo iba. So yun nga, as I mentioned, yun lang talaga yung statistics natin. So hanggat hindi nag-i-improve yun. Although nag-i-improve na kasi nga may ETA na tayo ngayon. Medyo kahit pa paano, nag-i-improve yung situation natin kasi ina-allow na tayo na mag-apply ng ETA na lang. But then again, visa required pa rin tayo. But ayun lang, sa tanong ni Hannah, pwedeng mag-apply ng visitor visa si mother. Basta ma-convince niya si officer na bakasyon lang talaga. So dapat maliwanag yung purpose, kailan ba ang dating, hanggang kailan din, saan ba pupunta. So medyo detailed as much as possible. Don't forget the funds. The funds. Kasi syempre, pagpunta dito, hindi siya pwede magtrabaho. So, ang tanong niya, paano mo susustentuhan yung sarili mo habang nandito ka? So, dapat may enough fund. May baon ka bang funds? Or mayroon bang mag-i-sponsor sa'yo? Sino bang gagastos pag nandito ka? So, lahat yan ile-layout mo. Para mabigyan ng enough information si officer to help the officer decide na, ito, mukhang bakasyon lang naman talaga. Kasi, ayan, strong ties, meron siyang strong ties sa Philippines. Hindi niya pwedeng iwanan yung Philippines. May uuwian siya doon, may babalikan siya doon. Hindi siya magtatrabaho dito. So yun lang yung pinaka essence pagdating sa visitor visa. So pwedeng applyan, but be mindful about yung onus is upon the applicant to convince the officer na
hindi siya mag-overstay. Okay, maraming salamat for that question, Hana. Nagpapasalamat din si Lorenza Ramirez. Salamat din po. Ayan, may 7 minutes pa. Ayan, okay. Meron tayong in-house question from one of the, may mga nag-send ng email sa atin. Okay, wala siyang pangalan. Anonymous. Okay. 2 years ago, my visitor record application, my inviter was my former partner. Okay, he said in the application that I am living with him. Pero sa tagal ng processing, nag-break na daw sila. Di ko na po na-update yung IRCC with the change in my circumstances. Will there be a conflict in my future? My new partner is now preparing to sponsor me as his common law partner, and we started a relationship before I got my visitor record. Mukhang okay naman. Hindi naman material. I think yung hindi pag-update. Ano nga ulit yung in-applyan niya? So, nag-apply siya ng visitor record before. And the Okay. former partner was the one who sponsored her. Ngayon, nag-break na sila. Hindi niya na na-update. Hindi niya na-update si IRCC. Ngayon, yung current partner niya na yung Okay. mag-apply ng sponsorship for common law. Common law naman na. For her. Magkakaroon ba daw ng problema yun? So, may potential, pero na-explain naman. So, yun yung power of explanation eh. Yung best case scenario sana nga is na-update nyo lagi si IRCC kasi obligation nyo ng applicant to always keep IRCC updated doon sa application nyo. So, kung merong nagbago doon sa circumstance nyo at hindi na applicable yung dating sinabi nyo nung kayo ay nag-apply, obligation nyo to update IRCC. So, that's one thing. Pero, hindi nyo nga na-update. So, as you're saying, yun yung naging problem. Hindi nyo na-update. And ngayon, may bago na kayo and then medyo conflicting nga yung pagkakaalam ni IRCC kasi as far as IRCC is concerned, Yung dati kayo niya pa nung pang dati kasi partner. nga hindi mo sila in-update di ba? But it gives you the opportunity to explain nga dito sa Sa PR application mo na ganun nga yung sitwasyon mo na actually nag-break na kayo nun. So, pwede pa din yan. Nasa tamang pagpapaliwanag na lang yan. At saka yung PR nga, mas importante yun, mas mabusisi din yung evaluation doon. So, yun yung tamang forum para explain mo kung ano na talaga yung totoong nangyari doon sa sitwasyon mo. So, okay ka pa dyan. Explain mo na lang ng maayos. Okay, Anonymous, maraming salamat for that question. Ayan, may na-receive tayo bagong question from Myzen G23. Question po regarding NOC code. Company provide COE with NOC code 11100, pero duties and responsibilities po parang 11101. Ano po kaya ang pipiliin for CEC profile? Si employer, hindi po papalitan ang COE. Thank you so much. Ang nagmamatter naman dito is yung list ng duties and responsibilities nyo. So yung kung ano mang label ilagay nila doon, like 11100 or whatever, label lang yun or title. Ang pinaka nagmamatter, ano ba talaga yung duties and responsibilities nyo? So kung ano yung nakalagay doon, yun yung imamatch mo doon sa totoong listahan ng NOC. Di ba mayroong listahan yan nakapost online. Doon mo siya imamatch. At kung alin yung nag-match doon, yun yung gagamitin mo. So, si company sana dapat, kung may error, syempre dapat i-correct nila. Pero worst case scenario, kung ayaw talaga nilang gawin, di wala tayong magagawa doon, di ba? I-explain mo na nga lang din kay IRCC na ito yung COC na binigay ng company. Pero ito yung responsibilities ko, ito yung duties ko, ito yung totoo. Pero yung label niya mali. Nilagay niya 11100 pero ang totoo yun nga 11101. Explain mo na lang yon. Ang pagbabasihan din naman ni IRCC, ultimately, again, yung duties and responsibilities. Doon lagi yung basihan. Ano ba talaga yung actual na ginagawa mo? Rather than, ano bang tawag doon sa ginagawa mo? Is, yung tawag is just a name eh. Diba? Yeah. Wala namang value yun just to label lang naman yun eh. Pero ang nagmamatter, ano ba talaga yung actual na ginagawa mo doon sa opisina, doon sa trabaho mo? Ayun.
Okay, maraming salamat for that question, Maizen. We still have 2 minutes, guys. So, pwede pa kayong magtanong ng kahit isa or Last dalawang 2 tanong. minutes, parang basketball. Pwede nyo pa pong isa ng inyong mga questions. And while we're waiting, kasi nag-iintay tayo, sige, balikan natin ang ating list of questions. Yeah. Meron pa Meron ba? tayong nakuha dito. Ayan. Si EA. From EA, my work permit application was refused due to lack of home ties. My LMIA is still valid. Can I still apply again? And will there be a refusal? Will the refusal affect my chances? Yung sa tanong na pwedeng mag-apply agad niya, pwede naman. Valid pa naman yung LMIA. As long as valid pa yung LMIA. But, kailangan mong i-address yung concern ng officer ng previous refusal mo. Kasi andun pa din yun, nasa record nila yun. And you have to address that kasi may concern nga si officer, ba't ka nga ni-refuse di ba? So, even if bagong officer na yung titingin nito, yung officer na yun, they can always refer to the previous decisions ng other officers. So, titingnan nila yun, na-address mo na ba yung concern ng dating officer na nag-refuse sa'yo. Kung na-address mo yun, yun yung ilagay mo doon sa bagong application mo. And hopefully, makonsider siya this time around through a different officer naman. But, syempre, hindi rin naman siya obliged na yun i-approve. Depende pa rin yung case-to-case pa din. Pero at least, at a minimum, you have to address the concern of the previous officer. Ayun. KEA, maraming salamat for Okay, that last question sa online, Last meron pa. question Yeah. from Anita Bentclan, 3199. Ask ko lang po, may came here, baka may partner came here as a visitor. He arrived last May 2023. We extended his visa and last September 2025, we applied for extended TRV hold according to the representative on hold. According to the representative consultant. Medyo So, kulang pa. Wala yung tanong eh. Oo. Sige po, Anita, isend nyo lang yung kasunod na question yan. Medyo hindi pa namin alam kung anong tanong nyo. Okay? Ayan. Medyo naubusan na tayo ng oras. Oo. Anyway, maraming pong salamat for sending in your questions. At busy-busy yata ang ating mga kababayang nanonood ngayon sa Senado. Magkita-kita po tayo ulit next Wednesday. Mag-live po kami ulit dito sa YouTube muna sa Kabayan Hub. Maraming pong salamat and we'll see you. See you next week po.